Gabi, palakpakan sa nato atong Ginoo karong gabi. Special night para nato ron kay graduation night ron sa ato ang mga estudyante sa training og 5 ni sila kabuok. Thank God nga malampuson ang training nila. But tonight, bago ta mo padayon, gusto na akong i-share sa inyo ang mensahe sa pulong sa Dios related sa atong calling o sa purpose sa Dios nganong kita gitawag, giluwas alang sa usa ka importante nga trabaho. Okay. Ang lesson nga itong i-discuss tonight is about preparing for good works. Preparing for good works. Adjust na nato di ka maibig ko. Feedback kayo. Okay. Preparing for good works. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ingonanhi in English, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things has become new or have become new. Ato makita ang usa ka explanation ni Apostol Pablo nga ingon siya ang tao nga naa kang Kristo bag-o siyang binuhat. Tanan nga mga bag-o diha kang Kristo, yung amen. Wala ba ta nag-question kung ingon si Pablo, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Now ang focus nato tonight is about creation. Kining kabuhatan sa Ginoo. Atong gilantaw nga ang tanan nga mga tao nga gibuhat sa Ginoo nga physical creation sa Dios, kining tanan naglihok nga naay purpose. Amen. Naay tuyo ni. Mao ni ang boti pasabot ni Apostol Pablo niini. Sa diha nga ikaw midawat kang Christ as your Lord and Savior, na recreate ikaw spiritually. Kaya nga si Pablo, ang tao nga naa kang Kristo bag-o. Glory be to God. So, mingon ikag bag-o, ibig sabihin, naay na tao nimo sa imong kinabuhi. Nabag-o kita diha kang Kristo. O ang Ephesians chapter 2, verse 10, nag-describe sa Apostol Pablo, kung atong basahon sa Ephesians chapter 2 in Cebuano. Okay. Ephesians chapter 2, verse 10, ako sa ning basahon ninyo mga igsoon. Now listen carefully, verse 10. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo. Now take note, ingon si Apostol Pablo, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Naa kang Kristo, nahimo tang bag-o through Jesus Christ. Ibig sabihin, nahimo tang bag-o sa nang midawat kang Christ as Lord and Savior. In Ephesians chapter 2 verse 10, ingon si Apostol Pablo, dinhi matud niya, mga kabuhatan kita sa Ginoo, mga binuhat kita sa Dios, gibuhat kita niya diha kang Kristo. Are you listening? Everybody says diha kang Kristo. Diha kang Kristo, gibuhat kita niya. So ibig sabihin, gikan sa ordinary nga creation, na ay gitawag og spiritual creation inside sa gitawag og ordinary creation nga mao kita. Diha kang Kristo. Na yung spiritual creation. Praise God. Unya, ingon din sa sa verse 10, o gibuhat kita na diha kang Kristo Jesus, aron, now take note, magbuhat kita sa maayo, nga maoy iyang tuyo alang kanato. Mo-focus ta ning pulong, maoy iyang tuyo alang kanato. Mauday nang gibuhat ta sa Ginoo through Jesus Christ, kay naa siya'y purpose. Tanan ningon purpose. Subo pamalandungon nga taman man ta sa pagkabag-o diha kang Kristo, pero wala nato na fulfill ang purpose. Because diandam ta sa Ginoo alang sa iyang buhat. Mga kabuhatan kita sa Ginoo. Mao ni ang Ephesians chapter 2 verse 10. Ang Greek word sa workmanship, ang Greek word is poema. Poema, which means, okay, from which we derive our English word poem. Okay, poem. Nga ang buti pa sa buti ini, made manufactured product. Pakit-on mo na ko ani mga igsoon.
Kabalo mo ani kung unsa ni. Okay. Kining sardinas, ang isda nga naa sa sulod ani dito ni dagat. Gipukot ni, gilambat ni, gibutangan to sa himuanan sa factory, then pagkatapos gisulod siya og kan, then gibutangan og label, pagkatapos gitinda sa market aron mapuslan sa mga tao. Are you listening? So ang word nga workmanship in Greek word means poema, nga ang buot ipasabot ni ini, okay, manufactured product. Okay, gihimo nga usa ka ginama nga produkto. Sa ato pa sa diyang midawat kang Christ as Lord and Savior, gipurma ka isip produkto sa Ginoo alang sa purpose. Palakpakan nato ang atong Ginoo niya. Ang sad to say nga daghan ang mga believers wa kabaluan ni. Mo nang dili pwede nga mag-believer ka nga di ka ready mo fulfill sa purpose. Because wala ginakop ang isda aron ibutang sa lambat hanggang pagkatapos buhian. Gikuha ang isda sa dagat, gidala dito sa factory aron i-process nga mahimo siyang sardines. Sama po dani, gilukat ka gikan sa imong pagka-sinners, gi-transform ka sa Ginoo sa imong old life, gipurma ka sa Dios, gi-equip ka sa Ginoo alang sa purpose. Useless ang imong pagka-born again kung wala ka naman nakapulpil sa imong purpose. Because dako gud ang akong pagtuo sa panahon sa judgment, daghan ang magmahay. Daghan gud ang magmahay. O dapat samtang buhi ka pa, ayaw gud pagtugot nga di ka mo involved sa purpose. Because mao ni ang reason namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo aron ka paliton. Kaya si Pablo sa Ephesians 2:10, gihimo kita niya para sa maayo nga buhat diha kang Kristo Jesus aron mubuhat kita sumala sa iyang katuyuan. Praise the name of Jesus. Gibautismuhan ka, naa ka sa body of Christ, nganong namimro ka sa usa ka church aron ma-equip ka, dinhi ka i-train, dinhi ka tagaag instruction aron maandam ka alang sa work. Ang problema, daghang gasimba wala nagpa-train. Karon sa panahon sa judgment, unsa man yung itubag sa Ginoo? Nakadumdum mo sa 10 talents, nakadumdum mo sa 3 servants nga gitagaan og mga talents. Ang isa 5, ang isa 2, ang isa 1. Ang 5 nga nakadawat iyang gipatigayon ni times 2. Ang 2 nga nakadawat iyang ginegosyo nag times 2. Ug sumo pa man dungon ang nakadawat og usa ka talanton may kahadlok. Ang reason kung anong di ta magamit nahadlok. Nahadlok butong-tong, mahadlok mag-MC, mahadlok magwali, mahadlok dili mahadlok magbuhat og bidiro pinto. Fear. Pag-abot sa amo ingon siya asa man ang akong kan. Ginansya. Ingon siya wa ko kada akong gitaguan kay nahadlok manggod ko, basin niya kog mabangkaruta, unya imo kong paninglan. Ingon ang amo, tapos pukan ka. Wa ba ka kahibalo nga muani ko sa di na ako gitanong. Ang conclusion ningon ng Ginoo, kuhaan ning tapulan nga sulugoon, ilabog sa gawas, isugnod sa linaw nga kalayo nga nagkagod ang ipon. Delikado ang magtutuo nga di magpagamit. Sa panahon sa judgment, magmahay ka nganong wa ka ni trabaho. Are you listening? Wala tanagan lang magpatsikat. Wala tanagaan heron lang magpatisoy-tisoy o magpatisay-tisay. Detrain ta alang sa purpose. Everybody says purpose. Okay. Manufactured product. As sinners, we are made new through the initial of our forgiveness. Okay. Initial forgiveness of our sins that we receive when we obey the Lord in baptism. Now,
sa expository commentary ingon ngadto, as sinners we are made new through the initial forgiveness of our sin that we receive when we obey the Lord in baptism. Now take note, okay, sa dihang nidawat ka ni Christ as your Lord and Savior, gihimo kang bag-o, ingon nga initial. Everybody says initial. Naay pasiunang buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Kani diay paghimo sa Ginoo natong Christian, pagbag-o sa imong sala, preparation na alang sa work. Kadi ka pwede gamiton ug naa kay pagkabadlungon. Because ang tawag nato wala sa church. Ang church training ground alang sa ato, alang sa work ngadto sa gawas. Kaya nga gitrain kita. Gitrain kita how to live as people of God. Gitrain kita unsang pagpanulti. Gitrain kita even sa itong attire. Kita gina-correct. Hallelujah. Gina-correct kita even sa itong mga gawi. Why? Tungkol kay may purpose. Di ka mo pasal sa standard sa world kung ang imong kinabuhi sa lawayon. Unsaon man ato pagkagamit sa Ginoo kung kanang inyong kinabuhi wala na transform. Kaya nga ang 1 Corinthians 2 Corinthians 5:17 ingon dito, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang word na creation dira, ikaw gibag-o, gitanggal ang imong sala as initial sa kapasayloan sa imong sala, as initial, now listen, of our sins that we receive when we obey the Lord in baptism. Initial ni. May pasiunang trabaho ang Ginoo. Sa ding gibautismo, pasiuna yon. Nganong di matarong man ka, nganong di bag-o man ka. Wa mo kabantay ini. Kung ano, subo pamalandungon, daghan ang dili willing mo follow sa instructions. Without knowing nga ang instruction o sa ka-preparation alang sa pag-fulfill sa work. Isig yung ka magamit sa Ginoo pag di ka matransform, believe me. Kinaiya mo, kinabuhi mo, gamay lang dikil, maluod ka. Di ka kamanage sa imong panahon. Daghan kag mga reasons. Wala nagkinahanglan ang Ginoo mga tao nga daghag rason. Ang gikinahanglan sa Ginoo, mga tao nga committed ug nakasabot sa ilang calling ug willing nga mo fulfill sa ilang purpose. Palakpakan nato atong Ginoo niyan. Mao yung may gipangita sa Ginoo. Believe me, bingigsoon. Mo na gipangita sa Ginoo. Okay. Now, Paul also explains sa Ephesians 2:10 tells us nga ang ongoing purpose sa Creator sa atong kinabuhi, nagbuo kini sa gitawag og new quality sa atong kinabuhi. Kanang gitawag og created for good works. Now, atong basahon og balik ang Ephesians chapter 2, verse 10. Listen. Mga binuhat kita sa Dios, gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Aron magbuhat kita, okay, sa maayo, nga maoy iyang tuyo alang kanato. Magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo. Created for good works. So ang word na created for good works, sakto ang gingon ni Apostol Pablo, ang nakang Kristo bag-o na sang binuhat, gibag-o ka alang sa good works in preparation sa pag-fulfill sa imong assignment. Good works is preparation. Gitudluan ta sa atong pagpanulti, sa atong gawi, lahat-lahat. Aron nga din ang atong kinabuhi ma-prepare ug mahimutang presentable sa world. Kaya ka dili ta magamit, sa ako nagikaingon. Kung saan mo nimo pagkagamit, now listen, brothers and sisters in the Lord, ang kalibutan, dili na sila interesado sa imong pagsimba. Ang kalibutan, wala na sila nang interest og unsay wali ni pastor.
ang giinteres sa kalibutan ang imong nausab na kinabuhi. Once mahimo kang model sa world, opening yon sa ministry. Kaya nga, walay ma-involve sa ministry nga di ka manage sa iyang kinabuhi. Pag di ka kadisiplina sa imong kinabuhi, never kagayon mahimong worker for God's kingdom. Kaya kita dinhi ginasisig, ginaalig-ig tag-ayo. Nga naman, kaya ang atong desire sa atong church, dili lang ka church goer, kung dili mahimo tang worker for God's kingdom. Mao gini panglantaw nato dinhi. Tungod kay sa akong nasabtan mao ni, sa kinabuhi nato aning kinabuhia, pagkawa nato sa kalibutan nga ordinaryo, pagsulod nato sa laing kalibutan, ang pinakauna natong atubangon bago nato ma-enjoy ang eternity, judgment. Believer o unbeliever may hukom. O ang hukom pinasikan sa trabaho nga gidesign sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karon, unsaon nato na pag-reconcile? Because sa Ephesians chapter 2 verse 10, klaro ang yun dito, mga binuhat kita sa Dios. Tigno, gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita sa ihang tuyo alang kanato. Naituyo ang Ginoo sa ato karon, ang iyang tuyo di na nimo gibuhat. Busy, way panahon sa Ginoo. Daghag reklamo, daghag rason. Mao nang wala nagamit sa Ginoo, nangamatay na lang, walay nahimo sa Ginoo, ang pangutana, masipyat bata pag-atubang sa hukom sa Dios. Ang tubandin. Ayaw kahadloki ang mupatay sa lawas. Kahadloki siya nga makapatay sa atong kalag. Sa linaw nga kalayo. Kana ang pinaka-preparation na dapat atong buhaton. Kaya nga kita nagpulaw, kaya nga kita nanganhig simbahan, kaya nga wa taga kaundang pagbasag Bible, kaya nga wa ta may undang sa training, bisag unsay gibuhat sa yawa aron ta paggangon wa ta nagundang. Kaya nasayod kita that Sunday somehow muatubang ta sa white throne judgment. Useless ang atong pagsimba kung pag-abot naman sa throne of God, ma-disqualified kita. Because klaro kayo, dihimo kita sa Ginoo. Okay. Ang Dios sa kamatuoran niya na, ang Ginoo nag-prepare ka nato alang sa iya dayong katuyuan. Aron kita magkinabuhi ug maglakaw alang sa iyahang buluhaton. Amen. Klaro gid kaayo. Di-prepare ka sa Ginoo, di-equip ka sa Ginoo alang sa purpose. Congratulations alang sa mga workers. Congratulations alang sa mga pastors. But how about us, brothers and sisters in the Lord? Unsa pa may inyong gipaabot? Unsa pa mang panahon na ang inyong paaboton? Sometimes, may mga taog man na, pastor. Sunod tuig na, pastor. Basig 6 months na lang ang imong mga adlaw. Ang preaching kaganina sa atong preacher, matod pa ni David, ang imong pulong kahayag sa akong tiil ug suga sa akong alagyanan. Wala gi-mention sa Bible kung ano nga kahayag aron mudan-ag ang palibot. Kay ngano dili gustos Ginoo makakita ka sa imong future. Because ang future anon yon. Ibig sabihin wala ka kabalo sa mahitabo nimo ugma. Ang gi-provide sa Ginoo only light sa imong agianan aron di ka mabulasot, di ka mapandol, di ka mahagbong sa bangag, kay hayag ang imong daan. Pero sa unahan di ka kakita. Because ang atong future na sa Ginoo. Ayaw pagingon nga sunod na kang tuig, kay basin wala nay tuig sa imong kinabuhi. O ta kabaw. Kung ita na mo katapad, wa ka kabaw. Kaganina dito sa unahan, naay na maligya og turon. Nadamagan sila og Hilux. Og matod pa, nabuak ko ng ulo sa driver. Namaligyag turon. Unya, hunahunaan ninyo, ang motor nga nadasmagan, nagparking din sa kilid. Ang pick-up ni Siway. Mamo ninyo na. Unsa pa may atong gipaabot?
ug ako nagtuo nga ang atong pagkabuhi opportunity aron ma-fulfill ang purpose. Usa yun sa Bible, kabuhatan kita sa Dios, gibuhat kita niya alang sa mga maayong buhat nga giandam niya. Dili giandam sa imo. Sometimes busy ta para sa ato. Kanuni lang ta ato. Mabita ng Matthew 6:33 kung nang Ginoo, ayaw mo kabalaka sa inyo, kaya ako ray bahala ninyo. Kanang kaon ninyo, sinina ninyo, balay ninyo, tanawan ng mga langgam, mo nga ni nagtrabaho, di pakaon ko. Tanawan ng mga balili sa kapatagan, malaragrag panahon maudto. Apan si Solomon, wa kasinina. Sama sa kanindot nila. Pero kung giatiman sa Ginoo ang balili, nga mo exist lang pila ka oras, how much more kita? Kung sa'yo po di pasabot sa Ginoo ini, wala anang inyong kaugalingong interest sa kinabuhi, kaya mo na ibubalda sa itong pagpagamit sa Ginoo. Di sa ko paggamit, kay murag aghan ako magpagamit, og ba, hilunan ako ini. Ang pangutana ka sa po ka mahiluna. Di ba? Ayahan ako magpagamit og di na busy. Kano sama po ka mawad at kabisi. Unsa ka nang moingon ka sa Ginoo, Lord, bahalag busy. Dahinan tagyud ka. Kay mao ni ang akong commitment nimo, Ginoo. While naa ka sa kinabuhi, aning kinabuhia, nangalagad ka sa Ginoo, may hope ka, may confidence ka sa imong confidence ka sa imong kasing-kasing. May paglaom ka. Kung sa man mahitabo sa atong kinabuhi, wa kay gikahadlukan because nasayod ka, maayo nimong pagkadala ang imong kinabuhi ug imong na-please ang Ginoo sa kada adlaw. Diba? Unsa gitsulti niyo sa Bible? Okay, number 1. Unsay buot ipasabot niining that we should walk in good works aron ta maglakaw sa maayong buhat. Unsay buot ipasabot niining? Number 1, God prepared beforehand, which God prepared beforehand. Nagiandam na daan sa Ginoo. Ibig sabihin na giandam na daan. Pasabton mo na ako daan ini. Sawa pagkagitawag sa Ginoo, nanada say purpose. Kaya nga, sa kadaghang tao sa baroy, ikaw pa'y nabunagin. Wa pa mo nang utana, ana. Pila man kagatos ka tao aning atong poblasyon. Anong ikaw pamanggiyoy ni dawat ni Kristo ug nahimong anak sa Dios? Wa pa ka nagwonder? Anong ako pa man Ginoo? Kana lang daan, klaro na nga na si tuyo nimo. Amen. Sa dihang gitawag ka, naa na daan siya'y hanay nga plano para sa imong kinabuhi. Ang lisod lang kay kita usahay ga-refuse sa mga oportunidad nga angay na unta natong mabuhat ang trabaho nga gi-prepare sa Ginoo. Which God, okay, prepared beforehand. Giandam ng daan sa Ginoo. Okay. Nga ang buot ipasabot niini, something really ahead of time. Naanay giandam sa Ginoo daan sa unahan. Wa pa kalanganin na dawat sa Ginoo ingong personal nimong maluluwas, kabalo na ang Ginoo nga aning panahona si Jocelyn Barrientos mapastor yun. Wa pa lang nani ka na taos taguangkan sa imong inahan, kabalo na ang Ginoo nga si Pastora Miriam na dati Tagalogin nga karon nabuhan na mapastor sa kapatagan. O kaning mao nga purpose mapulfill lang ni sa kinabuhi sa usa ka believer kung siya receptive sa instructions sa Ginoo. Ang problema manggod kita may problema usahay. Naabay usa ninyo din himangutana, pastor, naaba ko'y purpose tanan bagid na ang tubag oo, kay wala lagi isda nga gidakop sa dagat nga himuong sardinas, dakpon lang dalhon sa factory pagkatapos ibalik og dagat. Wala ka tawga aron lang mahimong membro ug nagdi na kaganahan pagka membro mag-backslide ka. Gitawag ka kay naay purpose ang Ginoo. Kung wala man galing na realize na sa imong kinabuhi ang purpose, may problema. Una, di ka faithful sa Ginoo. Ikaduha, wa ka na kinabuhi sa pulong sa Dios. Ikatulo, lack of prayer. Mao na problema usahay. Ang ikaapat, lack of cooperation. Di sigadhin simbahan, di mag-apil-apil sa tipo. Di ba? Mga young people, di tiganhi. Pag-practice, di manganhi.
willing magpagamit sa Ginoo, di naman willing mag-cooperate sa trabaho para sa church. How come nga magamit sa Ginoo? Di ba? Kanang tanan motivation na mga igsoon alang sa purpose. Maunay mga ladder, spiritual steps sa atong kinabuhi, glory be to God, aron ta mo mature. Because ang perfect time sa Ginoo aron ta gamiton is maturity. Everybody says maturity. Walaon sa Ginoo na imong pagka-carnal. Walaon sa Ginoo na imong pagkatapulan. Walaon sa Ginoo na imong pagkabagulbulan. Walaon sa Ginoo na imong pagkalibakero-libakera. Tangtangon ang tanang mga apan mo aron ka magamit alang sa iyang kahimayan. Kaya kung magpagamit ka, nga may diferensya ka, ikaw ray nagdalagdangan sa buluhaton sa Ginoo. Mga pandol ang mga tao, maangin ang ministry, maguba ang ministry, wa na'y ganahan mga lagad o Ginoo, ug madungog nga kanang simbahan na, mga simbahan sa mga. Ha? Di ba? Matingala mo, grabe naman si pastor, mangurit pa man gyud pati saya. Dapat makabalo mo, kapati sa attire ang ministry, ang church delimitator, ang church delimit club, nga ipukay o pakita ay sa kiting ba? Sa ato ang mga igot-igot, kay nigawas niyo sa simbahan, pag makita sa word, ang inyong attire, mura mo gikan sa club. Ang istorya sa mga tao, kanang simbahan na, simbahan sa mga. Ang sabi, balik. Simbahan sa mga. Ambot lang. Kamu na rin mo sumpay, anak. May bawon ang Ginoo mo sa iyong sumpay. Okay, which God prepared beforehand. Mauna yung reason. Sa time gina-check kita, tanan nga buhat. Hallelujah. God prearranged a sphere of moral action for us to walk in. Ang kunti ba sa nini, ang Diyos nag-andam og moral na trabaho aron atong himuon. Dili lamang usa ka buhat nga necessary alang sa resulta sa atong pagtuo, kung dili kinaiya og direksyon sa buhat nga gibuhat na sumala siyang purpose. So, ibig sabihin, mauday nang kita gitrain sa righteous life, Christian living, aron mulutaw ang quality nga mohaom sa purpose. Kani, kabalo ba mo nga ang sardinas nga pipi, bawal ibaligya sa market? Kalo nakabalo ko ani? Nakabalo ko, tungod sa ako ang friend, ako ang paryente sa Cagayan de Oro, nga usa ka ahinti. Yatong panahon nga ahinti pa siya sa unsa tong nga company, magbilin siya namo dinhi og tag-usa ka rim nga gatas, tag-usa ka rim nga sardines. Ingon siya, pastor, pag mapipi na ni, bagsak ni sa quality. Good pa ni, pwede sa market. Madaot ang kalidad ug madaot ang company. Sa ato pa, mauday nang kita, gihimong new in Christ, aron na diin, ikaw baguhon, di lang buhat sa pagtuo nga naay makitang kabaguhan, kung dili aron mulutaw ang quality. Tanan mo yung quality. Kalidad nga muhaom sa trabaho. Kalidad yun. Makita sa Ginoo tas na kang pailog. Nakita sa Ginoo prayerful ka. Na-develop sa imo ang leadership, na nakay management. Well, may yun ang Ginoo. Time na nga mubong ka into pastoral life. Di nakapwede diha sa worker sa church. Magpastor ka na. Because well-trained ka na. May leadership ka. Kabalo na ka mo manage. Akong nakita sa imo, taas na kagpailog. Prayerful ka. Knowledgeable ka. Ang tanan nga gikinahanglang quality alang sa usa ka pastor na ananimo then mag-open ang Ginoo opportunity alang sa imo. And that is what we call quality. Gi-arrange na sa Ginoo. Usugod ang sa gi-arrange na. Dili na usa ka panghitabo lang nga ikaw na-appoint nga pastor ka, dili. Ang pastor di na mapili. Hinumdumin niyo ni.
Walay si bisan kinsang mopili sa pagkapastor. Kaya ang pastor, calling na. Naay himuon sa Ginoong anggulo sa imong kinabuhi, nga ma-offer sa imong kinabuhi, din ikaw di makatanggi. Mohaom ka sa calling sa Ginoo, kay ikaw ni pasar sa quality sa Dios. So karong gabi at least realize ninyo nga walay Christian nga magpabiling Christian, kinahanglan ka work for God's kingdom. Because pag di ka mahimong worker for God's kingdom, kawawa kayo. Gusto ta mo adtog langit, di naman ta magpagamit. Asa man ta nagpagamit para sa Ginoo aron ta makaadto og gamay ra. Magpagamit ta para sa Ginoo aron ta makaadto og pilay man adtog langit. Kinsa gusto magpagamit? Sigang matasuban. Diba? Gusto naman ta makadtog langit, wa magsiguro may di ko matug langit pastor, kadto ko sa impierno, kinsa gusto may impierno? Wala, Jod. Wala, Jod. Bisa ko sa wala ginagusto. Kitang daw willing mo itong langit. Sa kaluwasan, sa kikaingon ko na dinato, gihaguan kay grasya. Giluwas na pinagi sa grasya. Pero kailang pag-atog langit, igsuni bang usapan yon? Nagham na nga po naging kaniadto, karong backslider na. Di ba? Pag hindi nyo alagaan na inyong Kristohanong kinabuhi, hindi nyo ampuan, hindi nyo na paningkamutan na mugro, mutubo mo diya sa Ginoo, mapaingon na mo ka backslide. Diba? Kristohanon ka. Ang environment mo di man magtotoo. Pati imong mga higala di magtotoo. Ang imong madunggan puro balikas. Diba? Inatay din pinisti dito. Ang ikaw kay mo man imong environment, mao po di mabigkas imong nabil. How come nga may environment ka sama na nga anak man ka sa Dios? Are you listening? Mao na reason nga mga young people get trained pangari mong Sabado. Nganong marimatag Sabado, aron ma-build up ang godly environment ninyo. Because sa atong kausaban, nagkinahanglan tag healthy environment. Ang isda nga nabuhi sa contaminated nga dagat o tubig, anghit o gimong kanon. Kanang haluan nga nakuha diya sa tunaan, o di ni mo na lamingon, hilabihang anghita purbida. Pero nakakaon mo haluan nga nasa dakong suba, mutuong og sa dili, gipangkilaw na sa uban, gitulaw, imong higupon, murag yung isda sa dagat. Kabalo mo gano, clean water. Mao nagkasagara kita, wa na nga gamit sa Ginoo. Kaya ngano, ag atong kinabuhi, nabuhi ta diha sa dili maayo nga environment. Gibalhin ka sa Ginoo, kaya nga gi-transform ka. Hallelujah. Gi-prepare ka sa Ginoo. After kini gipadayag sa Ginoo ning mensahe karong gabi. Okay. Now, letter A under sa number 1, God has prepared or prearranged the work themselves. Ang Dios nag-andam o gihanay na daan ang trabaho alang sa iyang kaugalingon. Unsa man dining good works, Stultis Bible. Unsa dining good works. Sa Genesis chapter 1 ug Genesis chapter 2, matod pa dito, everything that God made was called very good. Tanan nga gibuhat sa Ginoo gitawag og very good. Everybody say very good. Unsa gibuhat yon sa Bible? Gibuhat kita sa Ginoo diha kang Kristo Jesus. Og tanan hinumdumi ninyo, tanan nga gibuhat sa Dios is very good. Maayog yun. God is able, okay, God is able to fit us to do all that He requires. Ang Diyos makahimo sa pagpahaom sa ato, sa pagbuhat sa tanan nga iyang i-require sa ato. Ipahaom yun niya. Kung song leader ka, ihaom yun ka niya. Believe me. Kung ikaw o sa musician, ihaom yun ka dire kung musician ka. Glory be to God. Makitaan gini mo ng imong linya sa imong kinabuhi. Pag teacher ka, ihaom yun ka. Tungod kay ang Diyos, glory be to God, is able to fit us to do all that He requires. Tanan nga gi-require sa Ginoo nato, iya tang i-fit. Iya tang ihaom. Aron dili ta di ta wagol og naligid pa. Sa Kristohan nga kinabuhi i-fit gito sa Ginoo. Amen.
Amin ba mga igsoon? God also prepares the worker. Okay, giandam sa Ginoo. God equips His people to do His will. Hinumduman nila mga igsoon. Doon ay pipila ka mga ahente sa Ginoo nga nag-andam sa ato. Number one, God's Word. Ang pulong sa Dios nag-motivate sa ato part sa gitawag og equipping sa Ginoo, equipment sa Dios aron ta iyang i-develop. Number two, Holy Spirit. Ang Holy Spirit siya nagtudlo kanato, nag-guide sa ato in order to develop us for His purpose. Number three, church. Ang church nag-develop sa ato emotionally, nag-develop ta sa relasyon, okay? Nag-develop ta sa good environment, aron ta ma-develop sa buluhaton sa Ginoo. Ang Diyos wa nagkulang yun sa ato. So, ang problema lang nato karon, wala tayo basa-basa ang Biblia. Karon ra ba, ahinti ra ba ni sa Ginoo pag-develop sa ato? Kung saan man yung pagka-develop sa imong Christian life, nga magwali si pastor, nag-tiks-tiks man ka. Kung saan man pagka-develop sa imong Christian life, nga pag-Domingo, ulahi man kang niabot og simba. Kung makakahibaw kung sa timater, ang imong naabdan, hiingon ra si pastor nga, amin. Kung sa iwali ko ng pastor, abot ba? Amin man ito pag-abot na ako. Kaya nga naman, ulahi kang niabot. Wa kay basa-basa, wa ka na may prayer. Ang Holy Spirit dili maka-direct nimo kung wa kay prayer. Because ang way of the Holy Spirit in order to direct God's people is prayer. How come nga makadawat kag direction sa Holy Spirit pag di ka prayerful? Pag naay tao nga moingon ako gipadagan ko sa Ginoo, unya matres nga wa kay ampo-ampo, binuang na nga pagpadayag. Kay ang Dios dili mo padayag sa mga tao way ampo-ampo. Kay ang agianan sa Holy Spirit aron kayang padaygan sumala sa iyang pulong is prayer. Tanami ng prayer. Kaya nga importante ang prayer. Nganong kinahanglan man ta mag-pray? Aron ta mo mature. Nganong kinahanglan man ta mo mature? Aron ta mahaom sa ministry. Kay kung permanente ra tang mabikil gamay, ilag kayo ubos. Oh. Di ba? Pag nataan ng mga kinaiyaha, di ka ma-prepare. How come nga ma-involve ka sa work for God's kingdom? Wala yun. Wala yun ka. Gamayng problema, atras ka. Gamayng kalisod, bagulbol ka. Diba? Problema sa pamilya, atras ka. Himuon mong rason, ang di naman unta nga himuong rason. Dili na pwedis Ginoo igsoon. Amen. God is able to take us to do all that He requires. According to Charles Spurgeon, si Charles Spurgeon, usan siya ka Baptist renowned pastor, okay? Og siya gi respetuan sa tanan nga mga renowned Bible teachers sa tibuok kalibutan. Matod pa niya, now listen carefully. Nothing flies better than a bird, and nothing can fertilize and prepare the soil better than the earthworm. Okay. Matod pa niya, wala na kunoy mulabaw sa pagkamaayo sa langgam nga nagalupad-lupad. Og labaw, wala na pud usab kunoy makalabaw sa usa ka ulod nga mo fertilize diha sa yuta. So ang explanation mao ni, maudi ay ng langgam nga gidesign na naipako kay ang iyang calling samtang buhi siya maglupad-lupad sa kami sa kawananan. Kaya saan man paglupad duwa sa gi-equip? Are you listening? Gusto mapuntag natin pako? Di ba mo amin? Kung matug ka na nga ni mong pako na nabilog na mo sa mga week-week. O, di ba? Ang mga langgam, di-equip sila gikong. Di-equip sila pako. Kaya nga no, di-design sila to fly. Amen. Mangutana mo, ang ulod ay pastor, ang ulod sumala sa study. Sila kanang nag-filterize sa yuta. Ang ilahang kinaon, ang ilang pagtusok-tusok ng mga wati, nakahatag na siyang ka-fertile sa yuta. Ang yuta nga daghagwati, tambok-tamnan og mga tanong. Kay maunay purpose kung anong na yung ulod. You can imagine, ang langgam na purpose, ang ulod na purpose. How about us? Ayaw ko ginang nga nabunagin na kaway purpose ang Ginoo nimo. Asa kahay nagkamali ninyong duha? Ang Ginoo o ikaw?
Di ba? Ino ka, paggamit ka pa, sila lang gid pastor, sila lang. Sila lang. Mao ba? Wa ka kasabot. Glory be to God. Ayaw di mo pa yun na musugot mo sa dili mga igsoon ng atong training maski duha naka-training na tanig isa ra gyud kabuok. Nay nag-training ang undang ang uban murag si Hani moto, di ba? Si Sister Hani. Ako gitong giantusan og lingkod. Kay malipay na tang makakita nga nay isa ka buok milingkod ma-train alang sa trabaho sa Ginoo. Pagkanindot paminawon kung siyok-yok someday mutindog umuingon dinhi mayong gabi ninyo mga igsoon. Adto na ta sa to praise and worship panindog tagtanan. Di ba? Pagkanindot naman kayo nga si Brother Glenn mutindog na dinhi umuingon atong ablihon ang atong mga Bible sa libro sa Exodus. Pagkanindutan naman kayo o ang pinakanindot pagid kayo kung si Brad Cirilo mutindog na sa pagingon. Ang atong wali karon maghisgot kita magmadasigon sa Ginoo. Pagkanindutan naman kayo na mo ni desire sa Dios mo ni purpose. Ang problema lang nato pag na opportunity dili ko ko kisa naging ni magudana ikaw ra mo ginagbuot-buot. Kaya mo katapan ikaw rin nagbuot-buot. You are created, bato pa sa Bible, hallelujah, through Jesus Christ. In other words, sabi, dawat ka kang Christ, ikaw di-create. Wingon na matag-anak ko sa Ginoo, i-create mag according sa Bible para sa purpose mo, wingon di ka kamao. How ka ba di ka kamao, di-create man nga ka? Sultihan na ka karong gabi, o wala pa lang ang Ginoo, kakita sa mong potensyal, di kaniya tawgon karong gabi na. Wa ka na born again kay kanang imong pagka-born again dili na tsamba. Gipangga kas Ginoo, nakit-an kas Ginoo nga sa kadaghang tawo sa sagadan, sa kadaghang tawo sa baroy dako, ambot ngano ba nga kining pamilya sa manggubat mao may giluwas sa Ginoo. Nganong di naman lang ang Ginoo nangita gumira nganong ang gubat mong gigipangita. Di ba kita nito? Wapa mo nang utan ng mga manggubata mo. Kamo mo yung people nga manggubat. Wapa mo kakitaan na. Naipurpos ang ginusa kong kinabuhi di ay. Dapat mo ingon nakagulo doon sa may akong buhaton ani. Kana nagampo na ba mo ani? Ginoon sa may akong trabaho. Gusto kong magpagamit ang gusto sinong-willing lang. Na ay gabi naghila ka, nagluhod ka, umayong ka ng Lord, gamit ako. Mo na gustos Ginoo. Ayo tanawan ang di ka kamao kay ang Ginoo dili interesado sa imong apan. Kay maunang naa kay Ginoo aron ka ng imong apan himuon ang kumpleto sa Ginoo. Mo sabay problema nimo. Ingon si Moses, nga ko. Di man ko kamao. Ingon ang Ginoo usa na si imong kamao, sungkod ibunal tak pagbunal. Ingon ang Ginoo, punita. Aras ikog punita, ikogon gyud ginaon to pakan na siya, kibitin ba yan? Sa ikog, pag ikog nahimong sungkod. Ingon ang Ginoo, lumakaw ka kang sa Ehipto. Walihi si Paraon og ingna, pagawson ko ang akong katawhan. Ingon si Moses, di lagi ko kamaw kay nga ako. Wa mo yunda nga Ginoo. Ingon ang Ginoo, sige. Kareklamador ba nimo? Kinsi nagbuhat si mong ngabil. Tanan na gibuhat sa Ginoo or makonvince si Moses nga way lisod sa Dios. Pero si Moses ni reklamo, di lagi ko kamaw ingon ang Ginoo. Lumakaw ka sa Ehipto, sa imong biyahe pero Ehipto, masugatan mo sa dalan ang imong igsuon. Mamaw si Aaron, siya ang imong partner, o ang iyang trabaho sa imong ministry, siya ang imong interpreter. Mangutana ko ninyo, sa tanan nga imong ikarason sa Ginoo, nag-andam ang Ginoo counter ana aron lang ka magamit sa iyang kahimayan. Palakpakan natin itong Ginoo na. Di na kabalong manote, pasad dahil lang. Kaya basin unyag na itaw nga mo interpret ni mo. Ang Diyos, dili siya Diyos nga nagkulang. God take us inwardly to do His work. Ang Ginoo naghaom kanato diha sa atong sulod aron ta makabuhat siyang trabaho. Dapat malipay kita mag-igsoon. Gipurma kita sa Ginoo. Gisalsal sa dinhi, gitudloan ta dinhi, gikorrect ta dinhi. Kanang church blessing kay na para ninyo.
Muna mo ingong ko, ay gini mo among biya sa church, ay gini mo talikod sa church. Karami ito mga young people, mga membro, ipang disiplina, o niya pagkahuman ng sakitan na malhin, tanawa ilang kinabuhig ng unsa. Kaya nga naman ang disiplina, ang pagpangtudlo sa simbahan, kaparte na sa pagmulda sa imong kinabuhi, aron ka mabag-o, maotro, mausab, aron ka mabutang sa ministry. Subok pamalandungon, pag mabadlungan ta, masuko na hinoon. Diba? Wala may correction nga makapahamak sa katao. Ang correction, aron ka i-reforma, aron ka mahimong bitter na tao. Pero ang problema malagod, lahi ang atong pagsabot sa correction. Usahay, maghuna-huna ta nga, wala gyud kung gini murad, sobra na gyud ni kayo. Namo sobra. Ang church training ground na para sa ato. Dili habang buhay mamatay ka sa church. Ang plano sa Ginoo, mamatay ka nga worker sa iyang kingdom. Muna yung plano. Si David namatay nga hari. Si Moses namatay ingon na leader sa Israel. Si Joshua namatay ingon na leader at the same time warrior of Israel. Si Noah namatay na accomplish ang trabaho sa arka. Si Abraham namatay humanya na fulfill ang purpose gikan sa land of war going to the land of promise. Si Joseph namatay humanya rescue ang katawhan sa Egypt at the same time na rescue ang kaliwatan sa Israel sa gutom. Di ba? Generation to generation. Tanan ng mga tao nga gi-record sa Bible nga mga banggiitan sa Biblia na ngamatay nga fulfill ang ilang kinabuhi. Grabe. Karon mangutana ko ninyo, sa adlaw sa imong pagkamatay, makaingon ba ka kaha, for to me to live is Christ and to die is gain. Subo pamalandungon, ultimo palahubog, butang ang bersikulo, for to me to live is Christ and to die is gain. Palahubog, butang ang bersikulo. Dapat digid mo mabutang og bersikulo ang mga nangamatay palahubog. Kay di gina kadaugan ang kamatayon na nakapilihan. Di ba? Usay binisaya ana, ang akong pagkabuhi na kang Kristo, sa unsa nga paagi nga na kang Kristo, naglihok para kang Kristo, nagkinabuhi para kang Kristo. O sa panahon nga mamatay ko, unsay i-conclusion ni Pablo, pastang daogag yun. Pag mamatay ka, nagtrabaho ka sa Ginoo, mga Ginoo, maayong pagkabuhat, dali nga ri anak, sumulod ka sa lugar sa imong amahan. Di ba? Kunya mo ingon kapag sulod mo sagit sa langit, pwede ka, yes! Salamat sa training. Bahalag nangapangan, basta ka nagamit. Sao naman tao ni mga igsuwa. Di ba? Di naman mapungan, nangapangan naman kita ini. Pag sulod na to sa langit, pwede ka, yes! Salamat! Kay Ginoo. Wag ko nagmahay! Nagsigi kong sakag kidalos. Wagid ko nagmahay, sakag mig mahayahay. Punta na kas ginulod ka imo mo kung pasudlod dinhi. Na imong listahan ay barangay mahayahay. Nako na mong gasto. Oh, akong gilista ba yan eh. Iabot na ba yan ay mong 20 mil imong gasto mo pa ka namatay. At ang nakuha na. May naginusulod mo nga rin. Sulod mo. Sa matag pagpakaulaw sa mga tao inyong giwalihan, sa matag tamihid sa mga silingan, mga tao nga din kamo nagsangyaw sa pulong sa Dios. O sana kaganti para ninyo. May nang Ginoo, check. Chika gina. Sa matag kabasa niyo pagsaka niyo, check. Kanunay ginang check ka dito. Pag panahon nating ulan, isang kinit, natamo adto kay ulan, may nang Ginoo, wrong. Wrongan yung kas Ginoo niya. Ulan ra ang inugdan. Pero kani atong taga-Kidalos gabi luuya. Makakita bigi ko nila magdala si Jilia og pinutos diri si Pilbin. Magdrive og motor, magbugkos din siya tong yang tualya diri nga. Mura siya sikuan. Mura siya albularyo nga. Na motor sila dito. Nga sayab-sayab ditong saya ni Joy dito sa likod nga murag balon nga nagburot-burot. O di ba? Makaigong kong pastilan ito ang pagluuyang mga tawanan. Pero ang sarang trabaho mas Ginoo. Abi, hayahay ganito ka mahayahay, hinatod man nila kinuha pa, hasta hayahaya. Pero kanito ka Kidalos, nila ni sila magsaba, pero kipamaula nila mga kigol na sila tubukid. Hallelujah. Mao po na inyong mga trabaho, muna kamo ay gimong pagreklamo sa ministry. Paggamit gid mo. Ayaw mo pag hindi may kabalo, pastor. Walay di makabalo ba sa interesado. Amen.
O kanga paggamit sa Ginoo. Magkurog-kurog ka paggamit sa Ginoo. Bahala magkurog. Bahala ng microphone magkanaan na, sige na. Kung di naman tabang manguhat ang tabulite. Sige, wala niya. May na Ginoo, willing na magpagamit mo, kurog magdala kong mga tao, magunit mo. Praise God. Nagubat ang Israel, nagubat ang mga Hudiyo, unyang ipanguluhan ni Joshua, unyang ingon sa Ginoo, umadto ka dito sa buntod Moses, ibayay mong sungkod. Pagbayaw sungkod, naggan na makontra, hangtod na hapon, grabe itong giraha, gikan sa buntag, hangtod sa hapon, tinig, basay, grabe. Karon mamo mo po di mo, anak ka sa sungkod maghapon, inadugay si Moses na anak. Nahuy-huy na, pagkahoy managa na mga sundalo Moses, ang ailan na yung kadaugan na sa sungkod. Karon, umon nakamatikod man si Caleb o si Joshua nga, nahuy-huy, dada ng bukto ni Moses, ilag gituboy. Hangtod na nga gabihan sila sa away, si Moses nagana ragyapon. Kaya nga naman, naay nagtuko diri. Kung magkurog-kurog ka na, arato ipagunit sa nagkurog guniti. Kung di madagwa, tulo ha! Basta lang ka magamit lagi. Importante na. Amen. God qualifies us to do good works through a call to repentance and obedience. Ang Ginoo mo qualify sa ato pagbuhat o maayong buhat, pinaagi sa tawag sa paghinulsol o pagsugot. Importante gini. Importante gini ang atong paghinulsol o pagkamahisinugtanon kay mauni ang paagi nga gamiton tas Ginoo. Usahay magud kita, di man nato malikaya na atay sipyat, magkamali kita. Ang dakong mali nato, wala ta nagrepent. Kabalo pa mo kuno sa meaning sa repentance? Pagtalikod sa sala o pagkinabuhi sa bagong kinabuhi. That is repentance. Turning away from sin. Pagbiya sa sala. Nagrepent ka, nagbuhat ra pud kagihapon. Nagrepent ka, nagbuhat ra gyud kagihapon. Dili na repentance igsoon. Kinahanglan mo biya ka dira. Usa sa pinakadakong babag sa nganong wa tagamitas Ginoo kay naa tay gipangsipitan nga wa nato buhini. Tanan nga nagpagamit sa Ginoo nga wa nila gipangsurindi na inyong mga kinaiya nga ang tulong yung gidaladala moabot ang adlaw mga wa ra mo sa pagkagalamiton sa Ginoo. Musugot mo sa dili mo gini mahitabo. Kaysa dihang gigamit as Ginoo, gustos Ginoo nga iya tang i-qualify sa mga maayong buhat, pinaagi sa tawag sa paghinulsol o pagsugot. So unsa man ang instruction sa Ginoo kinahanglan mo sugot ka gyud. Amen. Ingon din sa 2 Timothy last verse, Timothy 2:19-21, nevertheless the solid foundation, the Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of Christ apart from iniquity, tanan nga gipanganlan sa ngalan ni Kristo, magpahilayo gikan sa sala. Okay. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honor and some for dishonor. Verse 21, therefore anyone cleanses himself, now take note, anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for good works. Kadtong tao nga nagalimpyo sa iyang kaugalingon sa umalabot, maggamit siya alang sa epektibong buhat. Kana di ay magtutuo nga naglikay pagbuhat og sala, giandam na sa Ginoo alang sa dakong trabaho. Amen. Nasa verse 21 oh. 2 Timothy chapter 2 verse 21, 19-21. 21. Therefore, if anyone cleanses himself from latter, he will be a vessel for honor, sanctified, okay, ginamatarong, and useful for the master, prepare for every good works. Kanang naglikay, nagbuhat og sala, kanang yang people nga di nangani gud mag-apil-apil og tigom anang mga kalibutan, kanang yang people nga allergic nagdisko, kanang yang people nga di na mag-apil-apil anang mga
Chikitsa ug unsa pa ng mga bidyuki-bidyuking kalibutanon. Kanang yang people nga di na sig TikTok. Kanang yang people nga ang iyang kinabuhi iyan ang gitarong sugtihan ko ikaw yang people na giandam sa Ginoo ang panahon nga gamiton ka alang sa dakong trabaho sa Ginoo. Ang Dios nangitag mga tao nga sanctified. Unsa ba kagarbo nato nga nabuhi ta nga gigamit ta sa Ginoo? Kamo gigamit sa Ginoo. Uban ninyo nagbalik na pila ka tuig ang milabay ga graduate mo. But thank be to God, ang Dios nag-convict sa inyo nga di pa ulahi ang tanan. Pagamit mo sa Ginoo. Naay mga panahon sa inyong kinabuhi, gamiton sa yawa ang balatian, gamiton sa yawa ang pamilya, gamiton sa yawa ang demand sa trabaho kay tungod kay lisod, ug maunay posibleng babag na di ka magamit sa Ginoo. Naay mga taong potensyal unta magamit pero di nila mabitawan ang kalibutan. Naay mga tao nga okay na unta nga galamiton para sa kingdom pero naay kalibutanong mga butang nga mubira ug muingon ayaw lang sa diha kay naay dagkong binuwan diri. Mao ni usahay ang dagkong babag nato. Mga professionals, mga estudyante, unsa bay inyong vision spiritualism kinabuhi? Siguro uban ninyo maingon pag mo graduate ko mag-abroad ko. Because gusto ko makapalit og pinakamahal nga cellphone. Nga inigkudak pati atay makita. Parteng mahala. Tanang organ makita, grabe mapunan. Parteng mahala. Nangandoy ka nga mo palit kag kanang bag-ong invention karon nga kotse nga di na mudagan diya sa yuta maglupad na. Nay bagong invention ron mangigsoon kanang drone nga kotse na pero wa pa kay nagibalik sa market. Naa na gipakita nga kotse maglupad para gi-prepare sa grabe nga traffic. Mga bilyonera posible makapalitan. Na gusto ka nangandoy kag daghang butang o kanang mga pangandoy nga kalibutanon mo na mo sira sa imong calling. Pero unsa ka moingon ka nga Lord, pag mahuman ko sa kongkurso, una kong musunod nimo. Imagine ninyo, gigamit sa Diyos ang mga elementary graduate. Gigamit sa Ginoo ang mga grade 2 lang, grade 3 lang. Unsa kaha kada kong trabaho ug responsibility kung ikaw professional na nagpagamit sa Ginoo. Di kaha ang imong audience mga manager. Di ka ang audience mo presidente. Ngano man pag mang-English ka walay stopid. Ang imong mga pronunciation dili ikaulaw ngano man tungod kay presentable ka kay fit in sa imong profession. Kanang mga professional paggamito na sa Ginoo, gamito na sa Ginoo sa mga dagkong tao. Walang mo kakitaan na. Kaya nga itong kitanaw, sapi. Hinumdumilan ni giingon sa Ginoo sa Matthew 6:33, unaha ko ninyo ug ang tanang mga butang idugang ko sa inyong kinabuhi. Balay, sakyanan, bahandi, ihatag na sa Ginoo. Ingon na Ginoo kang Solomon as conclusion sa itong mensahe. Ingon na Ginoo, mangayo ka bisag unsa ihatag ko sa imo. Kadungganan, bahandi, tanan ihatag ko. Ingon si Solomon, usa akong pangayoon og Ginoo, wala na dahi. Tagai kog kaalam kay kinsa bagay makadala aning dingharian nga gi-build up sa kong amahan nga bantugan nga hari. Ug maglisod kog manid si ini kung di ko kamao. Wisdom. Ingon ng Ginoo, nakapili ka sa pinaka-best Solomon. Kay ang imong dipili naatanan, bahandi kadungganan, ihatag ko kanimo ang wisdom. Ang pinaka maalamon nga magtotoo kanang moingon karong gabi magpagamit ko nimo Ginoo. Mo graduate ko college sa pag-amit ko. Samtang naamo dito sa inyong school sige nang paggamit sa Ginoo sugod imo lang gitrain imong kaugalingon sa evangelism sugod nakagbasa pero nag-eskwela ka sa secular sig kag-eskwela. Pag-graduate mo, una gini mong asikasuhon ang imong kuling. Tanawa niya na, mag-open na Ginoo nimong trabaho. Labaw pa sa income sa kalibutan. Kay ang Diyos pangupanalangin, dili matugngan sa kalibutan. Palakpakan nato atong Ginoo, Horizon.
magamit kita sa Ginoo. Ako wag ko nagbahay na pastor ko mga igsoon. Awa kita ang mga bata nga nagamit sila sa Ginoo. Naay panahon makinguno salamat kay. Wa po kumingon tapos na una fulfilled na kaayo ko wala. Ingon ko gusto pa ko makakita Ginoo nga sila mubunga sa ilang ministry. Gusto pa ko makakita nga mga nakulang sa ilang ma-develop sila. Gusto pa ko makakita na Sunday mga minyo sila ang ilang mga partners manindog sa pulpito maggamit alang sa imong kingdom. Mao na kong prayer mo ito. Wala ko nangandoy kwarta. Honestly speaking, wala ko nangandoy kwarta. Wala ko nangandoy kwartahan nga mga masamong o mga binalay. Ang akong gipangandoy, mga magtotoo, mga worker, mga magtotoo kang kansang kinabuhi na prepare alang sa trabaho. Mawag kita kung desire sa kinabuhi. Kami ni Pastor Miriam mo yung desire. So tonight, mayroon ko ninyo, kamong lima, dili aksidente itawag po sa Ginoo. Kamong lang lingkod dinhi, daghan pa kay ninyo gitawag sa Ginoo. Ako sa tinuod lang i-relate ako balik. Night time si Termila atong pipila ka mga simanang niagi ningon siya nga pastor, pwede na ba ko makakuyog sa Bible study? Pagsakan ako sa balay nakapamalandong ko nga si Termila bisan siyang kahimtang pisikal na paghapon sa passion magpagamit sa Ginoo. Di ba? Kung sa pariho sa kinabuhi ni Termila sa iyang pisikal nga panglawas kita maninyo nga naagi ang buhi paning pananaw na, how about us tonight? Kaayo kayo sa itong mga lawas, sinaw kayo itong mga api, pastang pangaputi kayo sa itong mga agtang sa Diyos Ginoo. Kung pagkatapos so ang halit tayo mo'y pangandoy mo paggamit sa Ginoo. Pila naman kahaka, pulbos na hurot anay yung mga namang kinudhid. Diba? Pila nakakadusina nga baligya ni kay-kay ng inyong ipagkuha awa paghapon ng paggamit sa Ginoo. Paggamit at sa Ginoo. Ako nangandoy ko nga naay mga laking manindog dinhi. Naatay Women's Sunday. Kani siglid di ni makuno kay kini siglid sa pagkantaho ni mo kanta dinhi. Tinuod lang kay kini mga bataan na build up sa ministry mo mga ni bisag manager na man hiriga po simbahan. Kay ubang pa ni manager di naman ni mahitag. Kaya bisag manager ni matawa, agad ko kakita nga utro ni siglin. Gilin na kagapon. Kung saan siya nakita, anilan ako sa unang tun, makaigong ito grabe ko di mga bataas Ginoo. Maayog yung pagkahanay sa mga tawagan ni mga bataas. Di ba? Pero gawasan nila, Brad Yukyok, sila si Brother Pilbin. Bana ni mo balin, siya nga si Kwan. Junri. Mahimo po na ditong worker dito sa Kwan. Kamatagan. Dito sa Kwan. Bayay. Pwede po kagmato sa barangay Limuot, Brad. Kaya may barangay Mahiyay, hindi na po barangay Limuot. Praise God. Walang gustos Ginoo nga kita magamit. Glory be to God. Manindog ng talan karong gabi. So, ang mensahe karong gabi nagapanungdom kanato nga kinahanglan tang magpagamit sa Ginoo. Kung kita ning takdaas kagabihon wala pa nakabahibalo kung unsay atong kuning inyong takaning takdaas kagabihon maayo na ikaw mutikang ug ang pinakaunang tikang aron ka ma-involved sa ministry mayong ka nga Lord gamita ko alang sa imong kahimayaan. Gamita ko alang sa imong mga buhat. Kabalo man ko nga daghan ninyo nag-desire pagpagamit sa Ginoo. Kapan subok pamalandungon na natay mga pangandoy na kalibutanon nga mga pagbati usahay mubira nato sa kalibutan ug malimot ta sa atong desire. Sometimes pag maapil tag fellowship kahilak kayo tag hilak tag gamitan ko Ginoo. Then after 3 days nawala ang atong paghilak sa Ginoo ug napulihan na sad sa kalibutan ng mga pangandoy. Kini mga butanga nga ngayon natong ibalanse. Karong gabi mga igsoon dili pa nata moadto alang sa tuwa mismong himuon nga buhaton alang sa atong mga graduate. Ang akong challenge alang sa congregation, unsa pa may inyong gipaabot, unsa pa may desisyon ninyo. Akong gihago si Brother Glenn nga motugtog nga ri si Brother Glenn lang para nga medyo plasta.